kind Heavenly Father, we are so blessed that we have come together to worship, praise, and honor you in this Sabbath day of rest. We thank you, O Lord God, for providing for us all throughout the week, for bringing us together here to honor, praise, and glorify you. May you send forth your holy angels and your Holy Spirit to guide us as we sing songs of praises to you. Forgive us from all our sins. In Jesus' name we pray. Amen. For our first song, let's sing Holy Sabbath Day of Rest, hymn number 381. For our second song, let's sing Safely Through Another Week, hymn number 384. Safely through another week, God has brought us on our way. Let us now a blessing seek, waiting in His courts today. Day of all the week, the best emblem of eternal rest. Day of all the week, the best emblem of eternal rest. While we seek supplies of grace through the dear Redeemer's name, show Thy reconciling face, take away our sin and shame.
presence near. May thy glory meet our eyes when we in thy house appear. Hear afford us, Lord, a taste of our everlasting feast. Hear afford us, Lord, a taste of our everlasting feast. May the gospel's joyful sound conquer sinners, comfort saints, make the fruits of grace abound, bring relief to all complaints. Thus may all our Sabbaths be, till we rise to reign with thee. Thus may all our Sabbaths be, till we rise to reign with thee. To open our service, let's sing In the Garden, hymn number 487. Shall we all stand? I come to the garden alone, while the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ear, the Son of God discloses. And he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own. And the joy we share as we tarry there, none other has ever known. He speaks, and the sound of his voice is so sweet, the birds hush their singing, and the melody that he gave to me within my heart is ringing. And he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own. And the joy we
Bago po tayo yung lumuhod sa ating panalangin, atin pong babasahin ang ating talatang sauluhin ngayong linggo habang binabasa ko sa wikang Tagalog. Ang ating pong talata ay masusumpungan sa Exodus 12:26-27. Inyo pong basahin sa wikang Ingles, sa akin lang pong babasahin sa wikang Tagalog. Kapag itinanong sa inyo ng inyong mga anak, anong ibig ninyong sabihin sa pagdiriwang na ito? Inyong sasabihin ito ang paghahandog ng Pasko ng Panginoon, sapagkat kanyang nilampasan ang mga bahay ng mga anak ni Israel sa Ehipto, nang kanyang patayin ang mga Ehipsyo at iniligtas ang ating mga buhay, at ang taong bayan ay nagyukod ng ulo at sumamba. Pagpalain po ang ating talata sa umagang ito. Tayo po ay lumuhod. O Ama naming Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat ng iyong tahanan ay nasa kataasan ng mga langit. Narito po, Panginoon, ang iyong mga bayan, sabay-sabay na nagpupuri, tiklop tuhod na lumuluhod sa iyong banal na harapan. At ipinapailang lang namin, Panginoon, ang lubos na pasasalamat, lubos na pagpapala na aming natanggap sa sanlinggong dumaan sa aming buhay. May kanya-kanya kaming karanasan, Panginoon, subalit nadama namin, Panginoon, ang iyong pag-ibig, ang siyang namamalagi sa aming buhay. Sa bawat ginagawa, sa bawat hanap buhay, sa bawat pagpapala, at sa bawat pag-iingat na inyong ipinagkaloob, Ama, naramdaman namin ito, Panginoon. Salamat po, Ama, at sa lahat ng mga biyaya ay hindi niyo kami pinagkulang. Patuloy na ang pagpapala ay sumasagana sa bawat isa sa amin. Lalo't higit, Panginoon, iningatan niyo po ang aming buhay at patuloy na ipinagkakaloob ang mabuting kalusugan ng aming pangangatawan. At ang iyong banal na kapangyarihan ang nagsiyang bibigay sa amin ng proteksyon sa bawat oras ng aming buhay. Gayon din po, Panginoon, ang banal na anghel ang siyang umaakay at ang banal na espiritu ang patuloy na nakikipag-usap sa bawat puso at isipan ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa pribilehiyong aming tinatanggap sa araw-araw. Narito, Panginoon, ang iyong bayan ay patuloy na magpupuri sa pagsamba namin sa banal na araw. Salamat po, Ama, sa banal na araw na ito na inyong itinakda sa inyong bayan, na aming kinilala ito, na aming dapat kilalanin ang iyong kabutihan sa lahat ng panahon ng aming buhay. At narito, Panginoon, idinadalangin din po namin ang mga participants na may mga bahagi. Naway ang banal na espiritu ang magbukas sa mga labi at isipan ng bawat may bahagi sa umagang ito. Gayon din po ang magsisipakinig, buksan ang mga tenga, ang mga puso at isipan upang matanggap namin ito na may kapakinabangan. At Ama, amin din pong idinadalangin ang aming mga kapatid na hindi namin nakasama sa mga oras na ito o sila man ay nasa daan, Ama, ingatan niyo po sila. At sa anumang kanilang mga kahilingan, Panginoon, at mga pangangailangan, kayo, Panginoon, ang magbigay ng kasagutan sa bawat hinaing ng bawat isa na naaayon sa iyong banal na kalooban. Ama, amin din pong inilalapit ang aming mga sarili. Kami, Panginoon, ay nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan. Maaari po ba, Panginoon, kami inyong linisin, patawarin sa aming mga pagkakasala na aming nagawa, maging lihim man o kayag sa isip, sa salita at sa gawa, upang sa ganun, Ama, ang pagpapala at ang gawain na nakaatang sa bawat isa sa amin, hindi maging hadlang ang anumang aming mga pagkukulang sa iyong banal na harapan, kundi hiniling po namin na ang kapatawaran na ipagkaloob sa bawat isa. Ang lahat pong ito, Ama, ay aming ipinagpapasalamat at aming tinanggap sa matamis sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Good morning, everyone. After these remarks, I will proceed with my promotional talk. And good morning and happy Sabbath again. Yeah, I would like to thank our attendees right now. Even though we are only few, we are fortunate enough to see the sun peep through again after the deluge that we have experienced 2 weeks ago, which has brought so much catastrophe and disasters. Let us worship the Lord, our God,
this morning in the beauty of holiness. Who of you here are always watching the news or are always updated with the current events? I think everyone, no? Well, there's this latest news that regarding the treasured nuclear missiles in Iran. The President of the United States, President Donald Trump, has issued an order wherein he would send American bombers to destroy all the nuclear sites in Iran. If there is a condition, if Iran restarts facilities. So if they start on producing these nuclear missiles, then President Donald Trump would intervene. And this decree or this order that was given by President Donald Trump has initiated some relief and celebration, but in others, there was outrage. It has caused outrage and condemnation. I can recall an event during the ancient times, particularly in the time of Esther, which may have similar contexts like this, what is happening right now between Iran, the U.S., and Israel. Now, this is found in the book of Esther, chapters 7 and 8, wherein we can find there that there is this particular occasion wherein Queen Esther fell on the feet of King Ahasuerus. She wept and pleaded so that the evil scheme of Haman, the Agagite, would be averted, because Haman was so furious with the Israelites, particularly the Jews. So to counter this, King Ahasuerus declared an edict or an order, a decree, to counter the evil plot of Haman, wherein he gave the Jews, or allowed the Jews to what? To avenge themselves from their enemies. And where did this happen? Do you have any idea? This happened in Persia. And Persia right now, the present day Persia, is Iran. So there is correlation, you see. And it is stated by some that Iran is the most anti-Israel state or country on earth. Now, in our present time, we can see that Haman may signify the evil leaders in the government of Iran. And the gallows that he has designed specially for Mordecai was maybe represented by these nuclear missiles. The nuclear missiles are designed to annihilate not only the Jews, not only the Israelites, but all the people on earth. So while Mordecai may represent another group of people, and I would like to mention that maybe it's not an accidental statement that he is represented. Mordecai is not represented. I mean, he is in the lineage of the tribe of Benjamin. And it is incidental that another Benjamin rules Israel right now, the present Prime Minister, Benjamin Netanyahu. So you can see that during the ancient times, God is already communicating with his people, and he is trying to relate that ancient times, those ancient events, to us this present day. God is not finished with Israel, and he is most definitely not finished with all his children. And what can you say regarding this word of God? The word of God is amazing. The word of God is
believable. I mean, you can depend on it, you can lean on it, and you can always stand on it. So what do? You don't bend it, you don't dilute it or compromise it. No? You always take it. You always take it on full strength. So if God is calling for your life, go with full authority. The full authority of God. Don't seek to change the Word of God to fit your life, but change your life to fit the Word of God. Okay, I would like to thank those who initiated this inspiration. Our chorister, Sister Marian Umbao, and also our pianist, Sister Laverne Basinilio. And after this, the mission report will be rendered to us. First, there is a musical offering which will be rendered to us by Brother Zach Garcia, while the mission emphasis will be given by Sister Cora Rosales, and the lesson review will proceed, I think, not by groups because we are only few. It will be led by Elder Orbit Okdamia. And our program will proceed accordingly. Thank you. We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering, and all the while you hear its spoken need. Yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as every promise from the word is not enough. And all the while you hear its desperate plea, and long as we have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? And what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know
world can satisfy. And what if trials of this life, during the storms, the hardest nights, are your mercies in disguise? Okay, happy Sabbath sa ating lahat. Ito naman ang aking part ay mission story. Okay? Hindi inasahang Sabat na pahinga, Zimbabwe, Tracy, August 3. Nang nagpapatala si Tracy sa Seventh-day Adventist University of Zimbabwe, nagpanukala siyang gugulin ang kanyang Sabado sa pag-aaral sa pagre-relax. Walang gaanong nalalaman si Tracy tungkol sa Adventista. Nasasabik lang siyang sa sulusi, walang ganoong nalalama sa university ng mapalayo sa kanyang tahanan sa unang pagkakataon ng kanyang buhay. Tinanaw ang 4 na taon ng pag-aaral. Hinahanap maaring pumunta sa sambahan ng university minsan bago siya magtatapos. Lumipat si Tracy sa kanyang dormitoryo hapon ng Biyernes. Nang gabing iyon, inaanyayahan siya ng bago niyang kakwarto na pumunta sa sambahan para sa Sundown Vesper. Hindi pa nagsimula ang klase si Tracy kaya wala pa siyang takdang aralin gagawin. Maganda iyan ang wika niya. Pupunta ako at titingnan kung ano ang mangyayari. Ganap na 6 ng hapon ang 2 kabataang babae nagtungo sa Vesper sa sambahan ng universidad. Isang bagong karanasan ito kay Tracy. Bago ang mga awitin, walang sinumang sumasayaw o pumapalakpak tulad sa iglesia ng pamilya. Hindi masama ang kanyang pagsambang karanasan, kakaiba ito. Isang Sabado ng umaga ang bumangon si Tracy ang wika ng kanyang roommate na pumunta uli sila sa sambahan. Magkasamang naglakad ng 2 patungo sa sambahan ng universidad. Nawilit na siyahan si Tracy sa musika at sermon. Parang tinatanggap siya ng bawat isa na masaya sila. Hindi niya naramdamang bago siya sa wala sa lugar. Naramdaman niyang parang bahagi na siya ng grupo. Bagasano kasi si Tracy ay bago siya parang bisita siya, pero ang ganda ng pakitungo sa mga kapatiran sa kanya, hindi katulad ng kuminsan nag-shake hands, dulo lang ng kamay, parang kumplemento lang. Pero ang mga tao doon ay welcome na welcome siya at talagang, kaya ang feeling niya, hindi na siya bago sa lugar na yon. Parang matagal na siya sa lugar na yon, yung feeling niya. Kaya tama po yung ginagawa natin na pag may bisita tayo, welcome ng husto at kamayan ng husto. Hindi yung kamay lang na parang kumplemento lang. Kaya ganun yung naramdaman ni Tracy, nagustuhan niya. Ayan. Isang Sabado ng umaga ang bumangon si Tracy, ang wika niya sa kanyang roommate na pumunta uli sila sa sambahan. Maliit. Ito na pala. Nawili na siyang si Tracy sa musika at sermon, parang tinanggap niya bawat isa na masaya sila. Hindi niya naramdamang bago sa lugar, naramdaman niyang parang bahagi na siya sa grupo. Nang gabing iyon, ang wika ng kanyang roommate
na kailangan pumunta uli sa sambahan para isa pang sundown whisper. Nakangiting pumunta si Tracy. Naalalang magpanukala siyang pupunta lang sa sambahan minsan lang. Marahil sa kanyang 4 na taon sa Sulusi University, ngayon pupunta siya parang ikatlong ulit sa loob ng 2 araw. Ayan. Nagpasimula ang klase ng sumunod na linggo at nagpasimula si Tracy sa pag-aaral ng accounting. Nagkaroon siya ng bagong mga kaibigan, nasiyahan siya sa mga pagkaing inihahain sa malaking bulwagang kainan ng pinalawak sa tulong ng 2015, ikalabing Sabadong handog. Nang dumating ang sumunod na gabi ng Biyernes, nasumpungan niya ang sariling bumalik sa sambahan sa halip na ginawa ang kanyang takdang aralin upang ipagpahinga sa kanyang silid sa dorm. At sa paglipas ng mga linggo, binago ni Tracy ang kanyang kaisipan tungkol sa kanyang panukala sa araw ng Sabado. Sa palagay niya, kailangan niyang mag-aral at magpahinga sa kanyang silid sa araw ng Sabado. Subalit, hindi niya kailangan ang espesyal na panahon para sa pagpahinga sa araw ng Sabado dahil bawal siyang magpapahinga at gusto niya ring pumunta sa sambahan. At para sa kanyang takdang aralin, hindi siya nag-alala tungkol sa kanyang mga grado. Ang mga klase sa universidad ay nagpasimula sa Lunes at nagtatapos ng Huwebes. Kaya marami siyang panahon para sa kanyang takdang aralin sa araw ng Biyernes at Linggo nang hindi kailangang magkaroon ng ekstrang oras sa araw ng Sabado. At nagkaroon ang universidad ng isang linggong spiritual emphasis. May dumating na pastor mula sa Harare, kabisera ng Zimbabwe, upang magsalita ng manawagan siya. Ibinigay ni Tracy ang kanyang puso kay Jesus at siya natagalan na bautismuhan. Hindi natagalan na bautismuhan. Naging paboritong textbook ni Tracy ang Biblia at nagustuhan niyang pag-aralan ito at ibahagi sa iba. Bago pa lang siya pero naisip na niyang ibahagi sa iba. Hindi pa niya totally talagang nalalaman niya ang katotohanan pero naisip na niyang ibahagi sa iba. Ang ganda ng kanyang naalala niya ang mga kaibigan tumungo sa ibang universidad sa Zimbabwe. Bago dumating si Sulusi, humingi siya ng payo tungkol sa pag-aaral sa isang universidad. Sinabi nila sa kanilang kailangan nilang mag-aral at mag-relax sa araw ng Sabado at Linggo, kaya bihira silang pumunta sa sambahan. Bilang bunga, kaya dumating si Tracy sa Sulusi nang nag-isip na kailangan niyang mag-aral o mag-relax sa araw ng Sabado. Napagtanto niyang ang iglesia ay mahalagang bahagi ng kanyang karanasan sa universidad. Nagsimulang sabihin ni Tracy sa kanyang mga kaibigan tungkol sa kanyang karanasan. Kailangan ninyong pumunta sa sambahan. Ang wika niya, pangangalagaan ng Diyos ang inyong pag-aaral sa titiyaking may sapat kayong pahinga. Namangha ang kanyang mga kaibigan at nangakong susubukan nilang pumunta at sambahin ng mas madalas. Ngayon, ang plano ni Tracy ay anyayahan silang dalawin ang Adventistang Iglesia. Ang bahagi ng 2015, ika-13 Sabadong handog ang tumutulong na palawakin ang bulwagang kainan sa Sulusi University ng pagpahintulot para sa mas mainam na serbisyo sa mga estudyante tulad ni Tracy.
tulad ng pagpapala ng mga handog na nanatiling naramdaman sa universidad ang inyong kontribusyon sa quarter na ito para ikalabintatlong Sabadong proyekto, magbibigay rin ng walang hanggang epekto sa Zimbabwe at sa Ibayo pa ito. Salamat sa inyong panukala para sa bukas palad na handog sa darating na Setyembre. Ayun. Yun lang po ang ating mission story. Salamat po. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na ipinagkakalob po ng 3 Points Ministries na napapanood din naman sa Hope Channel. Purihin ang ating Panginoong Diyos dahil ang ating pong paglilingkod napapakinggan sa radyo, napapanood sa telebisyon, at napapanood din naman at napapakinggan sa social media. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Ilang taon na natin ginagawa ito and still, we are so blessed, we are so happy na kasama po namin kayo sa mga pag-aaral na to. We won't be able to make it this far if not because of the grace of God, the provision that comes from the Lord, at ganun din po sa mga panalangin ninyo, mga ginigilid na mga kaibigan at mga kapatid. Maraming salamat po na nagawa po nating ipagpatuloy ang ganitong paglilingkod po natin, and talagang all I can say is all glory and praises belongs to God. Kung ito po una pagkakataon na nakakasama namin kayo, please like, subscribe, hit the notification bell. Paki-follow ang ating page para po nang sa ganun ay ma-notify po kayo sa ating mga pag-aaral. At kung kayo naman ay lagi na namin kasama, pakibalita po ninyo sa inyong mga kaibigan. Okay. Happy Sabbath, Church. Kamusta po? Kamusta yung ating paglilingkod? Okay naman po. So, God is good? Parang mahina po. God is good? And in all the time? Amen. So, tayo po ngayon ay nasa lesson number 5 na po ng ating pong lesson. Diyan po. Lesson number 5. Na ano po yung ating lesson? A Passover. Na ito po ay tumutukoy, yung ating pag-aaral ay tungkol pa rin sa buhay ni Moses. Na kung paano siya pinanganak, paano siya tinawagan ng ating Panginoon, and then kung paano siya mag-lead sa bayan ng Israel. Na sa kabila na hindi po siya perfect, di ba? Mayroon pong imperfect na mga karanasan, ay still ang ating Panginoon ay patuloy na nagno-nurture, nag-guide sa Kanya, nagtuturo sa Kanya sa banal na gawain na inutos ng ating Panginoon kay Moses. So, ang ating pong lesson ngayon, ngayong week ay the Passover. Ano po ba yung Passover? Mga minamahal kong kapatid. Paglampas? Overpass? Yun po ay paglabas. Tama ba? Paglampas. Passover. Overpass. Okay po, mga minamahal kong kapatid, basahin po natin yung ating pong key text, memory text. Sabi po dito sa Exodus chapter 12 verse
26 to 27. ng ating pong ang ating memory text, sabi dito, Exodus 12 verse 26 to 27. Sabi, "And it shall come to pass, when your children shall say unto you, What mean ye be this service, that ye shall say, It is the sacrifice for the Lord's Passover, who passed over the house of the children of Israel in Egypt, and when he smote of the Egyptian, and delivered our house. And the people bowed the head, and worship." Let us pray first. Father God in heaven, Lord, sa oras nito, Panginoon, kami po ay dadako na po sa pag-review ng inyo pong lesson this week, Lord. Amin pong dinadalangin na inyo po kaming i-bless, guide, at pagpalain, at bigyan ng katalinuhan na nanggaling po sa inyo upang aming namnamin at tanggapin ang inyo pong mga lesson na nais niyo pong ibahagi sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, ang Passover po, ito po ay, kailan po ito nangyari? After the plagues or before the plagues? Review. After the plagues, di ba po? Nung, yung ika-10 plagues, di ba? Yung namatay yung firstborn. Right? Mga minamahal kong kapatid, tama po ba? Okay. So, yan po yung Passover. So, ano pong mga lesson po doon natin po makukuha sa Passover? Mga minamahal kong kapatid. Ano po yung mga lesson natin makukuha po sa Passover? Po? Okay. Tama po. Mayroon pong... Sige po. Para may participation tayo. Kasi ito po ay review lang po. Kasi lahat naman po dapat mag-participate. Puno kung mayroon pong i-participate. Okay. Mga minamahal kong kapatid. Ano po yung una? Ang pagsunod sa kautusan ng Panginoon na maglagay ng dugo, ng tupa sa kanilang doorposts. Para hindi po sila, pagdating po ng angel of death ay hindi sila, hindi mamatay yung firstborn doon sa loob ng bahay na yun. Yun po. Amen. Tsaka, Pastor, napansin ko dito sa natin, sa memory verse, may command, may utos, ituturo. Di po ba? Para hindi makalimutan. Parang paulit-ulit hanggang sa ilang henerasyon, hanggang ngayon, yung kwento na yan, paulit-ulit natin naririnig kasi yun ang command, ituturo. Kapag nagtanong, ituro. Yan. May diin, may command. Di ba po, mga minamahal kong kapatid? Kung ating titingnan po, bago po ito nangyari, ay, di ba yung last na plagues, ay talagang ang ating Panginoon ay meron siyang instruction po eh. Di ba po? Nung nakaraan nga, naipatanong ko po eh, ito po ba yung kaligtasan na ito ay para lamang sa Israel? Yung instruction? Mayroon pong nag-react na mayroon pong mga Egyptian din po na sumunod that time, di ba? Pero kung ating titingnan po yung Bible, parang silence lang po, no? Regarding po na yung parang yung utos na lahat ng mga Israel ay maglagay ka ng dugo ng tupa sa pintuan mo. Sa bahay mo, sa pintuan, sa door. So siguro yung mga nakarinig na mga Egyptian that time, siguro sumunod din po, no? Dahil nakita na nila, isipin mo, starts bago pa yung number 1, may nauna ng mga di ba, na ipinakita si Moses na ito po ay utos ng ating Panginoon na Moses, gamitin mo yung tungkod mo, yung baston mo para maipakita na ako po yung Diyos. Di ba? Nanalo yung baston ni Moses, kinain yung mga baston ng mga magikero. Di ba po, mga minamahal kong kapatid, kinain yung kanilang di ba po? Nanalo yung snake, yung baston ni Moses. Tapos, sumunod na po yung 10 plagues. Di ba po? Start sa number 1 hanggang sa number 9, ay talagang, yun po ay
malaki na po yung mga miracles. So, siguro marami na pong mga Egyptian that time na na-amaze, di ba po? Sa ipinakita ng ating Panginoon, ginamit lamang si Moses. At dito sa last na plagues dito, ay nakita natin, siguro kasi nung tinanong ko po yung last Sabat, yung sa Leland, ay marami po talagang nagsabi na marami rin po mga Egyptian ang sumunod at tumanggap para lamang silang maligtas. Hindi mamamatay yung kanilang firstborn, mga minamahal kong kapatid. So, tama po, may command at napakalaga yung pagsunod sa ating Panginoon, mga minamahal kong kapatid. So dito sa ating lesson, mayroon po ditong 6 na ini-highlight po dito na lesson po natin sa practical sa Passover. Okay, yung una po dito, yung nakita natin yung God judgment sa Egypt. Diba po? God judgment sa Egypt. And then, yung awa naman sa Israel. Na dito, God announced the final plague, the death of the firstborn. In-announce naman ng ating Panginoon, di ba po? Sa kanila. Yun, tapos binigyan ng instruction na kung sino po yung sumunod sa mga instruction, ay sila po ay maligtas, mga minamahal kong kapatid. Kaya dito, hindi rin po nagkulang yung ating Panginoon, di ba? Sa payo sa bayan ng Israel. Kung sino ang magsumuway, mag-disobey, ay, syempre, sila po yung maka-receive ng ng mapahamak yung kanilang firstborn, kung may firstborn po sila, mga minamahal kong kapatid. So, habang ang Egypt po ay inaharap yung ganitong judgment, Israel also receive mercy through obedience. Sila po ay nakatanggap ng awa sa pamamagitan ng pagsunod. Kasi nakita naman natin, di ba? That time, nung si Moses ay nagpasimula pa lang, ay talagang sila po ay nagrereklamo na rin, di ba po? Na parang, Moses, bakit nung nagsimula ka dito, bumalik ka dito sa Egypt, parang hindi na kami swerte. Isipin mo, di ba, doble yung pagpapahirap sa kanila. Di ba po? Mas lalo silang pinahirapan. Di ba po, mga minamahal kong kapatid? Mas lalo silang pinahirapan. Nung simula po ay si Moses kasama si Aaron na nagpipreach, naghihikayat na, tara na, magsihanda na kayo kasi ang plano ng Panginoon ay ilalabas po tayo dito sa bayan ng Egypt. Pero, yun, hindi sila pinayagan ng pero at lalong tumindi yung pagpapahirap po sa kanila. Yung pagtrato ng mga Egyptian sa bayan ng Israel. Kaya dito po, nakita po natin dito na while Egypt faced judgment, Israel received also mercy through obedience. Mga minamahal kong kapatid. So, yung Passover po, ay ito po nagpapakita na ang Panginoong Diyos ay napakabuti sa bayan ng Israel, mga minamahal kong kapatid, but also merciful to those who trust and obey Him, na ang ating Panginoon ay hindi nawawala yung kanyang awa. So, masabi rin natin dito na may mga Egyptian rin po na naka-receive ng siguro kaligtasan, di ba po? Kung sila ay sumunod at nagpasakop rin po kay Moses, mga minamahal kong kapatid. At dito, napakalaga po dito, tama yung sabi ni ate, yung pagsunod talaga. Kung mayroon po tayong pananampalataya sa ating Panginoon, ay napakalaga na ito po ay makikita sa pamamagitan ng gawa. Para mapanatili nating buhay na buhay yung ating pananampalataya. Na yung gawa na yun, ay ito po yung pagsunod natin sa ating Panginoon. So, Israelites had to follow God's instruction. Yung bayan ng Israel, sila po ay sumunod kung ano po yung instruction, yung payo ng ating Panginoon sa kanila. And then, kanilang pinili yung lamb without blemish and apply its blood to doorposts, roast, and meat, and eat with haste. Di ba po?
Kasi ito po yung instruction nating Panginoon eh, na sila ay mag-alay ng tupa, the blemish. Tupa na hindi po itong tinipid. Di ba po? Yan po, without blemish, mga minamahal kong kapatid. Ito po yung instruction natin, Panginoon, na sila ay mag-alay ng tupa. Maglagay ng dugo doon sa kanilang pintuan para yung Passover. Di ba po? Mga minamahal kong kapatid. Para sila po ay lampasan. Kung mayroon pong dugo, lampasan. Di ba po? Kung walang dugo, ay talagang papasok doon. Ang term nila yan, parang si kamatayan. Papasok doon para, di ba, mamamatay yung kanilang firstborn. Yung bahay na wala pong dugo. Uy, sige si ate, magsasalita po. Sa panahon po ba ngayon ay kumbaga inaalala pa nila ng mga Israelites yung Passover na ganyan. Kasi ang nangyayari kasi po, nagiging kustumbre na lang nila yung pagsunod na ganyan at hindi nila alam na ang Panginoong Jesus ay yan na siya ang nag-alay ng dugo sa atin. Kaya parang siguro yung mga ibang Jew, yun nga yung mga Jew ay hindi na naniniwala kay Jesus kundi dun sa simbolo na lang dun sila naniniwala. Yun po. Kay Jesus Christ. Sila naniniwala kay Jesus. Parang Passover na lang yung kanilang yung naniniwala. Passover na lang. Okay po, sino po gustong magsalita pa po? Ayan si Kuya po. In our lesson previously and in our lesson this week, nakalagay doon na God hardened the hearts of the Egyptians. What does it mean? Nakialam ba ang Diyos sa kaligtasan ng mga Egyptians? Bakit? What is the main reason why God hardened their hearts? Actually po mga minamahal kong kapatid, yan po ay previous lesson po natin. No? Okay, siya, nanay magsalita. Sige po, mamaya pa ako magsalita. Ayan. Kung papansinin po natin, yung sinasabi ni brother na last week pa yon. Opo. Ang hindi yung mga Egyptian ang pinatigas doon, kundi si Pharaoh. Yun ang si Pero ang pinatigas yung puso niya na hindi siya sumunod. So hindi naman pinahintulot ng Diyos din yon para patuloy na ipakita ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan sa bandang huli. Kaya nga nung bandang huli, di ba yung huling salot doon, yung nangamatay yung mga firstborn, doon ngayon pinayagan ng yung Pharaoh na umalis na sila kasi salot ng tingin sa kanila. Ngayon yung mga Egyptian at saka yung sumunod, di ba, nung bandang huli, nung itinaas na ni Moses na buksan yung dagat, tapos nung nakatawid sila, malapit na sa ngabol, meron pa ring ulap na tumakip sa kanila para hindi sila makita. Nung makatawid na sila doon, at saka ngayon pinayagan na ibaba yung tungkod, kaya lahat ng mga Egyptian na sumunod na ngamatay yun. So ngayong panahon, itong sa Passover na tinatawag sa atin ngayon, ito yung simbolo na sinabi na tupa. Sumisimbolo ito ngayon sa Kristo na mamamatay din sa cross na siyang itong tupa na to na ibibigay yung dugo doon, parang simbolo yun na para sa kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod talaga nakakakilala sa Panginoon. Katulad din ngayon na mayroon pa rin tayong simbolo na si Kristo mamamatay sa cross dahil sa ating kasalanan. So kakaunti na lang ang naniniwala, kumbaga yung mga nalalabi na lang ng Panginoon ang naninindigan sa ngayon para ito'y pagsumikapan na masunod. Kasi marami ngayon akong mga nakausap doon na kaso wala na, lipas na. So ito yung mga palatandaan na tayong nalalabi na lang na tapat talaga nakakaalam sa Panginoon ang siyang maninindigan hanggang sa uli. Amen. Okay, nasagot po yung tanong po. Actually, yan po ay last natin na lesson na doon ay marami pong mga writings ni Ellen G. White talagang in-explain about sa harden, di ba? Sa heart ni Pero. Kasi sa K-text pa lang natin, di ba? Napakalinaw doon. Yung talata, no? Nung nakaraan. Ito po ay hindi po siya totally na pinatigas ng ating Panginoon. Mismo pinili ni Pero
na manatili na matigas yung kanyang puso. Nakuha niyo po mga minamahal kong kapatid? Nakuha niyo po? Kasi kung ating titingnan po yung situation po ni Pero, isipin mo siya po ay Diyos, di ba? Yun ang natanggap niya since pagkabata ay ikaw ay magiging Diyos eh. Yun ang turo nila eh. Di ba po? Ikaw ay magiging Diyos sa Egypt. Kaya noon hindi siya basta-basta na na sino ba yung Diyos mo, Moses? Yan ba ay nakikita? Di ba? Ganun. Pero yun ay pinatunayan sa mga tungkod pa lang, di ba, sa miracle. Nung pinakita ni Moses yung tungkod niya, nagiging asin. Ako Moses, mayroon rin ako niyan. Di ba? May ganun din siya, di ba? Kaya tinawag niya kanyang mga disipulo, mga magikiro. Yan po, ako rin ay Diyos. Tingnan mo, nagawa ko rin yan, nagiging asin. Pero yung tungkod ni Moses ay nananalo pa rin. So dito, dahil sa pride, yun ang pride po eh. Yung pride po nag-start. Doon na, isipin mo siya po ay Diyos na. Hindi siya basta-basta mapasunod. Kaya nandun po ay talagang dahil sa pride, ay talagang nagiging matigas ang puso ni Pero. Yan po, nagiging matigas dahil sa pride. Kasi kung sumunod siya, ibig sabihin, saan na siya doon? Hindi na siya Diyos, di ba? Mga minamahal kong kapatid. Kung siya po ay, kaya ito po minsan na kapag nabitawan mo yung words, ito po minsan ay napakadelikado. Kahit nga sa panahon ni Pilato, di ba? Mas pinili niya yung kanyang position. Hindi siya nagpakumbaba, di ba po? Ganun din po si Pero po. Mas pinili niya yung kanyang position na siya po ay hari ng Egypt, siya po ay Diyos at hindi siya nagpakumbaba. Yan po ay dahil sa pride. Okay, kuya? May sasabihin po kayo? Kanina binanggit ni Sister Myra yung tungkol sa pag-celebrate ng mga Jews. Di ba yun? Na hanggang ngayon ay ginagawa na lang nila. Pero hindi sila naniniwala kay Jesus Christ na narito. Totoo yun na mga Jew up to this time ay nagkakaroon sila ng commemoration o celebration ng Passover. Actually, ang ginagawa pa nga daw nila, according dito sa ating lesson, ay nire-react nila yung Passover kung paano niligtas ng Panginoon ang mga Israelites nung sila'y lumalabas na and then kumakain sila. Meron silang meal, at yung meal nila ay yun ngang lamb, kung ano yung kinain nila doon with bitter herbs. So ito ay commemoration, pero tandaan natin na ang pinopoint dito sa Passover actually ay yung pagsunod ng mga Israelites sa utos ng Panginoon, na the Israelites took the word of God para sila ay maligtas. Kaya nga merong Passover. At hindi lang mga Jew o yung mga Israelites, wala pa pala mga Jew, yung mga Israelites ang naligtas. Totoo na may mga Egyptians din dahil ito ay both na meron kasing mga plagues na ang nadamay lang ay mga Egyptians at hindi kasali ang mga Israelites. Pero dito sa plague na ito, ang warning ng Panginoon ay para sa parehong camp. Kaya kapag ang mga Israelites ay hindi sumunod, lumabas pa sila nung midnight, ay maaring mamatay din sila. Tungkol naman doon sa mga Egyptians, meron nga na mga naligtas din sa kanila. Pero lahat ng family ay affected. Ibig sabihin, maaring mamatay kung hindi ka susunod. Kaya nga nung paglabas nila, according dito sa verse 38 yata ng Exodus 12, ay mixed multitude na yung lumabas. Hindi lang mga Israelites yung lumabas. May mga sumama din na mga converted na niniwala ng mga Egyptians. Amen. Sa kanila. Kaya sa ating buhay, yung pagsunod natin, ito ay nakaka-influence din ng ibang tao. Kagaya dito sa loob ng ating church, kapag ang meaning kasi na binibigay dito sa atin ay hindi ka lang sumusunod sa Panginoon dahil natatakot ka. Tandaan natin ang mga Egyptians, marami silang mga gods na inaapis nila. Nag-o-offer sila ng mga sacrifice. At ang reason kaya sila nag-o-offer ng sacrifice sa kanilang mga gods,
Usually, mga pagkain, yung binibigay nila, ng mga sacrifice, para pakainin yung mga gods nila. Pero ang Panginoon natin, hindi tayo nag-o-offer ng sacrifice para mabusog ang Panginoon. Kung hindi, ang Panginoon nga nagpo-provide sa atin. Baliktad sa kanila. Yung gods ang dapat nilang pakainin para sila ay protektahan, sabi nila. Pero ang Panginoon natin, tayo ay nagbibigay ng sacrifice sa pamagitan ng actually yung ating mga prayers. Tayo ay nag-worship sa Panginoon sa pamagitan ng ating pag-gather na ganito, pag-worship, pag-aaral ng salita ng Panginoon. At ito yung way na tatanggapin lamang ng Panginoon kung ang ating mga puso ay lumalapit with a contrite, humble heart ang paglapit natin. Pero kung ang ating minsan na nangyayari, pumupunta tayo sa church para lang merong attendance, present tayo, nandito na tayo sa church, kilala, alam na ng Panginoon yan. Pero yung puso natin, kung hindi tayo prepared, wala tayong yung readiness natin na pagsamba sa Panginoon, paglapit sa Panginoon, na para lang maka-attend lang tayo, parang ito ay hindi tayo ready na mag-worship sa Panginoon. Kaya may mga minsan ako, naalala ko nung college ako, siguro nung way back, nung kabataan, ay gusto ko nasa gilid lang ako ng church, pumapasok ako para lang matamaan ako siguro nung sermon, marinig, ganyan, tapos na. Feeling ko, okay na yon, pero wala sa isip ko, wala sa puso ko na ako ay nag-worship sa Panginoon dahil ako ay nagsisisi, dahil ako ay lumalapit sa Kanya na may kasalanan at gusto ko na ako ay mapatawad. Dahil every day, every moment in our lives, tayo nagkakasala. Kahit sa isip pa nga lang natin Kaya yung paglapit natin sa Panginoon, yung pag-gather natin dito para sambahin ng Panginoon, ito ay moment para suriin natin ang ating mga sarili at lumapit tayo sa Panginoon na may pagpakumbaba, with a humble spirit. At ang Panginoon ay tayo'y patatawarin. Dahil yun ang purpose redemption palagi ang Panginoon nire-redeem tayo Kaya kahit yung Passover, sa atin ngayon, ano bang significance? Kasi pag titignan natin, tapos na yan noong panahon na yan, pero yun pala, merong mas malalim na meaning ang Passover. Dahil nung time ng mga Israelites, sila ay tumitingin, parang gusto ng Panginoon, prophetic, dahil ang Passover lamb, walang iba kundi ang ating Panginoon si Jesus. Para nun sa kanila. Pero sa atin ngayon, dahil ito'y nangyari na, alalahanin natin na ang Panginoon si Jesus Christ, yung pamagitan ng dugo ng Panginoon na kinikilala natin na maglilinis lang ng ating kasalanan. At makapagliligtas sa atin. And kapag ito ang ating naalala sa Passover, nakikita natin, nalalaman natin yung sakripisyo ng Panginoon nung siya'y namatay sa cross. Kaya every communion, ito yung ginagawa naman natin. Hindi natin sineselebrate yung Passover, pero yung communion service na namatay ang Panginoon, siya yung ating sineselebrate. Kaya pagka dumarating ang communion, huwag natin kaliligtaan na mag-commemorate o mag-join sa ating communion sapagkat ito lamang yung time na parang nasa-celebrate natin yung ginawa ng Panginoon nung siya'y namatay sa cross. Amen. Okay po. Thank you po, Elder. Talagang na-emphasize, na-highlight na po yung mga lesson po dito sa atin pong lesson tungkol po sa Passover. Mga minamahal kong kapatid. Kaya, yun po, i-continue po natin. Sabi dito sa atin pong lesson na their safety came not from a nationality but from obedience and faith in God's Word. Yun po yung kahalagahan sa obedience. And then ito po ay nagpapakita ng ang kahalagahan ng living of faith, faith and trusting God's instruction even when they seem. Kaya ito po napakalaga po na yung obedience, mga minamahal kong kapatid. So ano pong kahalagahan ng dugo po doon? Kasi di ba sa ano po natin sa Passover. Ang dugo, ito po ay nagsisimbolo
the lamb's blood on the doorpost was a symbol of protection. Yan po. Symbol of protection. And then, ito po ay may halintulad din po sa dugo ng ating Panginoon. Nung siya po ay nabayubay, namatay sa cross. Di ba? Mga minamahal kong kapatid. Foreshadow that Jesus Christ, the true Passover Lamb. Just as the blood saved the Israelites from death, Christ's blood saved believers from eternal death. Yun po mga minamahal kong kapatid. Mayroon po siyang parallelism. Yun po yung the Passover. And then, yung Passover, tama po, ito po yung redemption and freedom. Pagligtas at kalayaan. So, the Passover marks the beginning of Israel's deliverance from slavery in Egypt. It symbolizes a spiritual freedom from sin through God's intervention. So, ito po mga minamahal kong kapatid, ito po na kung sa yung Passover, yung pagliligtas ng ating Panginoon. Di ba? Kasi ang bayan ng Israel, kaya ito po ay ginamit ng ating Panginoon para ginamit ng ating Panginoon si Moses para i-lead out ang bayan ng Israel, mailabas sa Egypt to restore the worship. Di ba? Kasi iba po yung worship ng Egypt compare sa pinili ng ating Panginoon na ito po yung bayan ng Israel. Okay? And then, nung sila po ay lumabas sa Egypt, ay in-emphasize po dito sa ating lesson yung fellowship, yung sama-sama nila na sila po ay sama-sama sa pagsamba sa ating Panginoon. So, each household participated together in preparing and eating lamb, so the Passover was not just an individual act, but a family and community event, reminding us that worship and obedience are also corporate responsibilities. Mga minamahal kong kapatid. And then dito in-emphasize po dito na napakalaga po ito na alalahanin po natin kung paano ang bayan ng Israel iniligtas ng ating Panginoon. Inilabas doon sa Egypt, di ba? Iniligtas para lamang ma-restore ang tunay na pagsamba sa Kanya, sa ating Panginoon. Mga minamahal kong kapatid. Dito po, a memorial na dapat alalahanin po natin. So ito po ay in-emphasize po dito, yung katulad po yung Sabat, di ba? Na always alalahanin po natin yung Sabat. In 1 week, dapat mayroon po tayong inilaan na special na araw para po sa ating Panginoon. Ito po yung araw ng Sabat. Na ito ay, kung alam natin yung doctrine ng Sabat, di ba may connection po yan na kung paano iniligtas yung bayan ng Israel. Kasi we are now belong to spiritual Israel, di ba po? Spiritual Israel. Now when we talk about spiritual Israel, ito po yung mga pinili ng ating Panginoon. Egypt ka man, anumang lahi mo, ay nais ng Panginoon na ang bawat isa, lahat po tayo ay maliligtas. Mga minamahal kong kapatid. Pilipino ka, hindi ka literal na lahi mo, Israelites, di ba? If you accept Jesus Christ as your personal Savior at tinanggap mo yung katotohanan na nanggaling sa Kanya, you are now belong to spiritual Israel. Yan po, mga minamahal kong kapatid. So, dito, mayroon pa kayong nais na idagdag po? Si Elder, baka mayroon pa kayong nais na idagdag? Tungkol dito sa divine, bago yon yung passing the torch, napakahalaga na yung panahon kasi ng mga Israelites wala pa namang Bible. Kaya ang paraan para maalala nila yung history na nangyari doon sa Passover ay kinukwento nila yung mga nangyari sa kanilang mga anak verbally. Kaya nga nung sa Deuteronomy, habang kayo ay naglalakad, habang kayo ay bago matulog, at pagkagising nyo, uulitin ninyo ito, sasabihin nyo ito sa inyong mga anak. At sa kanila, nagiging very dahil ang mga bata nung time na yun siguro, very retentive yung memory nila, naalala nila, at ito ay naipapasa nila. Kung ano yung nangyari, yun mismo talaga,
Dahil nung panahon na yon, hindi kagaya sa panahon natin, pag kinukwento natin ito siguro sa mga anak natin lang, distorted na yung idea nila dahil sa dami ng pwedeng maka-interfere na mga nangyayari. Pero ngayon, meron tayong Bible na yung Word of God. Ito yung pwede nating ituro sa ating mga anak na magbasa ng Bible. Dahil sa pamagitan nito, nakikita nila kung sino ang Panginoon na ating kinikilala. So ito lang sa passing. Pero dito sa divine judgment, ito ay napakaganda sapagkat nakita natin dito na ang mga Egyptians, hindi naman nila choice na hindi sila in agreement sa Pharaoh nung time na yon. Marami nga sa kanila ang nagsasabi kay Pharaoh, hindi nyo ba nakikita na wasak na ang ating ang Egypt? Give in na tayo, kumbaga parang sumuko na tayo sa Panginoon ni Moses. Pero hindi na nasunod dahil si Pharaoh ay matigas ang puso niya. Kaya ano nangyari? Yung consequence ng decision ng Pharaoh, pati inosente na damay. Ibig sabihin, ganun pala katindi ang kasalanan. Kahit minsan nagtatanong tayo, bakit nangyayari sa akin itong mga ganitong suffering, itong mga challenges ng buhay, itong mga trials. Yun pala dahil tayo'y nabubuhay sa mundo na makasalanan. Nung panahon ng Egyptians, si Pharaoh ay akala niya maliligtas sila ng kanilang mga Diyos. Pero sila ay pinahamak lang. Sa panahon natin ngayon, tayo din ay nagsasuffer. Inosente man tayo, masabi natin, hindi natin kagagawan yan, ay nagsasuffer tayo. May nangyayari nagkakasakit, hindi na nakaka-recover. At minsan tinatanong natin ang Panginoon, ano bang ginawa ko? Hindi nga ito directly ng ating mga action. Pero dahil tayo ay nabubuhay nga sa mundo ng makasalanan, kumbaga collateral damage tayo. Much more, kung tayo pa mismo yung gumawa ng mga labag sa kalooban ng Panginoon na talagang may direct na consequence sa lahat ng action. Yun ang sabi ng Panginoon. Kaya yun ngang hindi gumagawa, nakaka-experience din ng hindi maganda. Much more kung tayo ay lalabag sa salita ng Panginoon. Amen. Thank you po, Elder. Si ate po. Nice mag-share rin po. Ayan. Tungkol pastor doon sa natin memory text, diba ang sabi, ituro, pagising sa mga, yung sa Deuteronomy, sa mga bata. Masabihin, ganon. Ano ang dahilan bakit itong tagubilin na ito, marami na hindi na nasunod? Kung papansinin natin na yung tagubilin na yan, wala na, hindi na nasunod yan. Kaya yung mga bata ngayon ay parang wala silang alam. Lalo na yung nandito sa siyudad. Pero kasi sa probinsya, masiki nandun ako, namana pa namin yung pagmatanda, kahit hindi mo ka mag-anak, magmamano ka. Yun ang naturuan na. Kaya nung umuwi din ako, nagtataka ako na yung mga bata doon, kahit hindi kakilala, kasi matanda ka na, nakamano sa'yo. Naalala ko nung bata pa kami, ganun din. Ngunit, ang isang problema kasi may Bible, hindi na ginamit yung Bible. Yung mga magulang ko minsan, hindi na naituro yung dapat na gawin ng mga bata, yung katulad ng bilin ng Panginoon na pagising, paalaala yung mga nangyaring ganun, wala na. So ito yung mga bagay kasi kuminsan na lalo na sa spiritual Israel, tayo may malaking tungkulin na talagang gamitin na tayo na yung mga bagay na dapat natin gawin, maibukas na doon sa mga taong wala pa sa Panginoon na nasa kadiliman pa. Kasi marami ng mga katuruan ngayon na pinaniniwala ang tao. Pag sinabi mo yung tungkol sa Bible, ayaw maniwala. Katulad nitong isang nabinyagan dito, yung Muslim, tinuturoan siya ng mga katuruan na wala naman sa Bible. Kasi sabi ko, mangawakan ka sa Bible, wag yung sa katuruan. Kasi maraming mga sinasabi sa kanya na yung si Lucifer daw ay galing sa apoy. Saan galing ka kung turo ng Biblia yan? Huwag mong paniwalaan. Kaya ito yung mga katuruan na kapag nakinig ka sa tao na walang basihan, mahirap. Ang binigay ng Diyos ngayon, yung salita niya, basahin.
Kaya ang pag-uwi ko rin doon, yun ang ginawa ko sa mga kapatid ko, nasabi ko, habang may panahon pa, hindi niyo ako masisi, binibigyan ko na kayo ng inspirasyon at babala na hanapin na ninyo ang katotohanan habang masusumpungan pa. Darating ang panahon, gustuin ninyo, hindi niyo na makikita. Ang sadya ko dito, hindi kayo para akayin, kundi palanan kayo na habang may panahon, hanapin na ninyo ang Panginoon. Amen. Thank you po. Sister, si ate po. Meron pa po. Karagdagan po dun sa passing the torch. Totoo po nung panahon nila noon, wala pa silang Bible. So ang naging pamamaraan kung paano nila ipapasa yung torch ay ikwento yung tunay na karanasan nila. So ganun din po tayo ngayon. Bukod sa ang advantage natin ngayon, may Bible na. Bukod sa Bible, maganda rin pong ipa-share natin sa mga taong nakakakilala or nakikilala natin na hindi pa nakakakilala sa Panginoon yung tunay na karanasan natin kung paano tayo binago ng Panginoon. Kung paano iniligtas ng Panginoon ang mga tao na makasalanan pero natuto silang magsisi at kinilala ang Panginoon. So, i-share po natin yung karanasan natin nung tayo po ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon, kung paano tayo binago ng Panginoon. Kasi, ang pinakamaganda pong patunay at patotoo ay yung personal testimony natin, kung paano tayo binago ng Panginoon. And, kagaya nga po ng sinabi dun sa divine judgment, tinuruan yung mga Egyptian na yung divine judgment kasi, nag-worship kasi sila ng iba't ibang klaseng gods. So dito, tinuturuan din tayo na sa buhay natin, kailangan alisin din natin yung iba't ibang klaseng gods na meron tayo. Maaring hindi tayo aware, pero deep inside ourselves, meron tayong mga gods na kinikilala. Hindi man natin sinasabing win-worship natin, pero mas binibigyan natin ng halaga kumpara sa ating Panginoon. So isa pong reminder din sa atin yan na dadating ang panahon, yung judgment will be given to everyone. Depende sa kung paano natin ginawa at isinakabuhayan ang lahat ng katotohanan na natanggap natin. Amen. Meron pa po? Sige po. Katulad po ngayon, marami tayong mga nangangaral sa iba't ibang kaparaanan, lalo tigit sa Facebook. Maraming nakakalungkot lang, Pastor, kasi nga dinalaw namin si Brother Mio nung Sabado. Talagang iba na yung pananaw niya sa buhay. Talagang sinabihan pa kami na makinig daw kami kay ganon, makinig kami kay ganon, kasi iba-iba ang paliwanag. Alam niyo, sabi ko lang, Pastor, sa aking pananaw, huwag kang makinig kung kani-kanino yung sarili mong kaunawaan. Kasi sabi daw nung isang pastor ganun, sabi nung isang pastor ganun, kaya daw tayo hindi nagkakasundo. So kapag ating sasaliksikin at babasahin ang Biblia at uunawain, at hindi tayo nagsasaliksik para lamang idepensa ang iyong nalalaman at hahanap ka ng talata na para matugunan ang iyong knowledge o kaalaman sa iyong pagkaunawa, parang hindi tayo nagkakasundo, Pastor. Di po ba? Kasi merong, sabi ko nga, pag sobrang saliksik, sa sobrang talino, lalong nawawala ang kaalaman at ang karunungan. Sabi ko nga, tingnan mo sa Senado, ang tatalino nila. Pero hindi sila nagkakasundo kasi sobrang matatalino. Maigi pa nga yung, sabi nga, maigi pa nga yung nangaral ka sa mga mababang uri ng tao. Kasi kumbaga, uunawain nila yung salita. Pagbubulay-bulayan. Pero kapag ikaw ay sobrang talino, yung salita na gusto mong maunawaan, pinapalawak nila at tumahanap ng mga teksto na pwede nilang isanggalang. At sabi nga, hindi na rin talaga siya naniniwala sa aklat ni Ellen G. White. Ayaw na niya. Sabi ko, hindi naman natin sinasamba si Ellen G. White. Sabi ko, hindi naman natin sinasama yan sa panalangin para sambahin at pasalamatan ang Panginoon lang. As si Ellen G. White, iyan ay ipinagkaloob sa atin ng Panginoon na may karunungan at may kaalaman upang maalaman natin kung ano ang hiwaga ng banal na kasulatan na nais iparating sa atin. Pero sa sobrang, sabi nga,
ituro, yun ang nakalagay, ituro. Pero sa pagtuturo at pagsasaliksik pang pastor, parang lumilihis na, sa sobrang talino na. Di po ba? Dapat ba tayo lahat humawak ng Bible? Kasi nga, nagsasaliksik tayo. Meron kasing isang sekta ng relihiyon na bawal na ang Biblia. Kasi ito lang yung pag-aaralan. Siguro, alin ba kaya maganda, pastor? Pagtatalunan ba natin yung isang talata na, kasi pag sarado na ang isipan ng tao, wala nang kaunawaan, hindi na talaga sisilid yung mga aral dito sa Biblia. Amen. Thank you po, Sister Lynn. Basta sa atin po, ang pinapanghawakan natin, yung katotohanan lamang, yung salita ng ating Panginoon. Yan po. Ang isang dahilan, pastor, bakit nakaganon? Kasi yung Holy Spirit na dapat manguna sa'yo, wala. Karamihan doon sa mga nangangaral, hindi na naniniwalang may banal na espiritu. Kaya paano ka bibigyan ng, sabi nga, kapag dumating ang banal na espiritu, i-guide ka sa lahat ng katotohanan. Amen. Paano ka i-guide sa katotohanan kung di ka naniniwala? At yung sarili mo na ang pinatitigas mo, ang may kagagawa naman noon, ang kaaway ng Diyos, na siyang patitigasin ng puso mo na hindi ka na maniwala. Katulad si Mio nga, nakita ko doon sa Facebook nung nagsalita. Sabi ko, nakakaawa naman itong taong ito. Nasa liwanag na pumunta pa sa dilim. Pinaniniwalaan kako yung mga bagay na hindi magkatotohanan. Ayaw niya kay Ellen G. White. Si Ellen G. White kasi, binigay ng Panginoon yun para sa kanyang bayan sa huling panahon. Hindi para sa lahat ng mga reliyon. Sa huling panahon, para basahin natin yun ang magbibigay sa atin ng katatagan ng ating pananampalataya. Pero hindi si Ellen G. White sinusunod natin, kundi yung prinsipyo ng Diyos na sinabi kay Ellen G. White na sabihin para sa atin sa panahon ngayon. Kung hindi tayo nagbabasa ng Spirit of Prophecy, paano natin matutunan yon? Kung naniniwala ka lang sa sinasabi ng pastor. Marami nga doon sa may mga pastor na nagsasalita, taliwas na sa Biblia. Kaya napakahirap kung hindi ka talaga hilingin natin na panahanan tayo na mapuspos tayo ng banal na espiritu pang hindi tayo mailigaw. Okay. So, tama po. Kaya po sa atin po bilang miyembro ng ating pong church, ay sa atin po yung salita ng ating Panginoon, ito po ay para po sa lahat. Para po sa lahat. Bata ka man, lahat ng marunong ka man makinig, di ba? Hindi na makabasa, pero lagi kang nakikinig sa nagbabasa sa Bible, di ba po? Ito po yung way na kung saan ay hindi po tayo maligaw, mga minamahal kong kapatid. Okay, nakita naman natin na yung iba po ay talagang humahanap ng way para ma-distort lamang yung katotohanan, di ba po? Pero sa atin, tayo po na nagbabasa ng salita ng ating Panginoon, ay kapag siya po ay nagbabasa, yung iba, ay mati-check natin, ito, mali yung kanyang sinasabi kasi wala sa Bible. Napakalayo ang kanyang pag-explain sa salita ng Panginoon. Kaya ito po mga minamahal kong kapatid, kaya napakalaga po yung Word of God. Dahil ito lamang po yung katotohanan. Kahit pilitin nilang ilihis, i-distort, pero kung tayo po personally, ating binabasa po ito, nakikita natin, hindi po tayo maliligaw po nila sa tulong ng banal na Espiritu. When the Spirit of Truth, ito po ay dumating sa atin, ay i-guide niya po tayo sa buong katotohanan, mga minamahal kong kapatid. Okay? So, in application po sa atin pong lesson, mga minamahal kong kapatid, sa ating lesson po yung Passover, ito po ay Jesus is our Passover Lamb. Ito po ay tumutukoy sa ating Panginoon. Sa panahon ni Moses ay mayroon pong parallelism also sa buhay ng ating Panginoong Jesus, mga minamahal kong kapatid. Kaya napakalaga po itong ibabahagi sa mga kabataan. Kasi minsan, kahit nga yung matanda, nakakalimot eh. Kaya pilit po tayo na tayo po ay i-review natin yung story man ni Moses yan, mga minamahal kong kapatid, yung lahat ng story sa Bible. Jesus is our Passover Lamb. Our salvation depends on His blood. Diba? Sa panahon ni Moses, ang lamb, diba? May dugo. Na ito po yung ang ating Panginoong Yesus, siya po ay nabayubay sa cross para iligtas ang buong universo, lahat ng tao sa mundo na may pananampalataya po sa Kanya. Ito po yung mga minamahal kong kapatid. So Jesus is our Passover Lamb. Kaya napakalaga po na in our daily life ay tayo po ay matutong sumunod sa Kanya na may pananampalataya.
mga minamahal kong kapatid. Obedience to God's word is essential, not for merit, but as an expression of trust, mga minamahal kong kapatid. Na ito po ay expression of trust. We love Jesus Christ. Kaya napakalaga po, if mahal natin siya, ay napakalaga na tayo po ay sumunod sa Kanya, mga minamahal kong kapatid. And then, ito po ay ipapakita po natin sa atin pong pamilya, family worship, and spiritual teaching are vital, especially sa atin pong mga kabataan. Amen po, mga minamahal kong kapatid. Yung story sa mga maliliit na bata at kahit sa matatanda, di ba? Kahit story, habang pinabasa ko po yung Bible story po namin, ay talagang mayroon po doong mga lesson na talagang nakaka-refresh, mga minamahal kong kapatid, yung Bible story po natin na inaano, di ba, sa ating sa publishing house na ilang volumes po yun, na talagang marami pong mga lesson po doon, mga minamahal kong kapatid. So, just as Israel called out of Egypt, God called us out of spiritual Egypt today, away from sin and worldly compromise. Na ito po, mga minamahal kapatid, na we are belong to spiritual Israel. Di ba po? Na yung Egyptian ay sila po ay na-impluensyahan dahil sa pangunguna ni Moses na talagang ipinakita ng Panginoon ang kanyang miracle sa ginamit niya si Moses at marami pong na-bless sa Egypt at sila po ay na-belong sa spiritual Israel. Na Egyptian, they are spiritual Egyptian, and then sila po ay naging spiritual Israel. Mga minamahal kong kapatid. Kaya po tayo, habang tayo po ay patuloy na naghihintay sa pagdating ng ating Panginoon, ay napakalaga po yung preparation. Yun po, preparation, and then napakalaga yung pagsunod po natin sa Kanya. Para atin sa pagdating ng ating Panginoon, kung tayo po ay handa na, ay surely tayo po ay excited na makakasama doon sa langit na bayan, magmana ng buhay na walang hanggan. God bless and happy Sabbath po sa ating lahat. We'll now proceed with the collection of our offerings. Lahat po tayo tumayo. Commissioned by a loving God to go, the church must really need to know, here and there equipped each one to, who will give their all so others may do. Yes, oh yes, I will go in my church, an urgent duty hold I God's torch, proclaim God's love, prepare one and all, by living like Christ make each man whole. You and I be involved, no time to waste, reach the world, who serve, heal and teach, as Christ's disciples we must hold, Christ is coming soon, share this blessed hope. Yes, oh yes, I will go in my church, an urgent duty hold I God's torch, proclaim God's love, prepare one and all, by living like Christ make each man whole, not by might nor by power, but by His Spirit. This is my vow, I will go. Oh yes, with my church I will go. I will go. Great God, Heavenly Father, Lord, thank you so much, O God, dahil sa inyo pong napakagandang lesson na inyo pong ibinahagi po sa amin, na kami po ay inyong niligtas sa pamamagitan po ng inyong grace, Panginoon, at inyong in-emphasize po sa amin na napakalaga na kami po ay sumunod sa inyo, Panginoon, na may pananalig at pananampalataya at pagmamahal. Kaya, Panginoong Diyos, patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isa habang kami po ay patuloy na naglilingkod sa inyo at naghihintay sa inyo pong ikalawang pagparito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.